pinaniwalaan mo, no, na masabi mo na kayo ay ligtas. Yun ang first question ko, then after masagot niya, may susunod na question. Gusto ko lang malaman kung ano ang basihan mo na masabi mo na ligtas, kumpleto na testimonial. Kasi baka paniwala lang, kasi nalilay ko lang paniwala. No? Ano ba ang basihan, no, sa paniwala mo? At gusto ko lang malaman mo. Sige po, ano yung ano ko po, yung stand ko po. Just get mo po. Basihan. Ang Pinapaniwalaan pinaniwalaan mo at that time na sinasabi mo na hanggang ngayon ay yun pa rin ang pinaniwalaan mo at nasabi mo na ikaw ay ligtas at wala ka ng doubt doon. So, ang pinaniniwalaan ko po talaga na sig na ako po ay Ephesians chapter 2 verse 18. For by grace we are saved through faith. So ako po ay naniniwala na sa aking pagsampalataya sa Panginoong Hesus ako po ay ligtas. Very vague, ibig sabihin parang hindi specific. First, Ephesians 2:8 and 9 is not the gospel. No? So, hindi yan dapat kasihan. Ngunit, ang tinatanong ko, ano ba talaga ang pinaniwalaan ng isang makasalanan para maligtas at masabi niya na wala ng doubt. Sige po, ako naniniwala po ako na justified na po ako. Ibig sabihin na po walang sala. Again, sinasabi mo ang resulta. No, na you are justified on what basis? Ano, dapat i-justify kayo ng Diyos dahil may pinaniwalaan ka sa requirement niya para maligtas ang isang kaluluwa. Ang tinatanong ko is not the result, no? But what is the object of your faith? Specific na object. Ang object. Sasampalataya Sa Tagalog, na ang object. Object. Yung ano ang tinutumbok. ilalagay kung saan ilalagay ang pananampalataya. Saan nakatuon, nakalagak? Nakatuon o nalagak. Nakalagak. Nailagay niyan ang pananampalataya. Iba na po, iba sa Panginoong Hesus po. Kasi ang gospel ay sa Old Testament, before the cross, sa kay panampalataya kay Jesucristo na siya ay Kristo, siya ay Messiah, in His name. No? Ano ang specific na So ako po ay naniniwala sa natapos na gawa ng Panginoon sa Kristo. ang Katoliko, ganun din. Naniwala din sila sa cross. Apostles' Creed. Naniwala din sila na siya ay tinapos niya sa cross. Gusto ko lang malaman kung ang specific object ng pananampalataya mo ay pasado sa kriteriya ng Diyos biblical standard sa salvation. Gusto ko lang malaman, hindi naman parang gusto ko. Kasi yan din ang i-evangelize mo sa sinner. Yes. Paano yun kung konti? So, ibig sabihin, ang nabigyan mo ng pananampalataya mo ay 40 din. So, gusto natin lang malaman kasi wala kang duda you're sincere na ligtas kayo. Wala akong question yan. So, ang question ko lang kung ano ang basihan mo. Kasi diyan nakasalalay ang kaligtasan ng kaluluwa. Amen. Gusto ko lang malaman. Kasi sabi mo, finish work. What about? Siguro po ang magwi-witness na lang po sa akin na talagang safe po ako. Ito po ay specific po na
ko sabihin, ano ang pinaniwalaan mo sa banal na espiritu? Kasi ang Diablo, alam niya rin ang kwan ang espiritu. Alam niya man si Jesus Christ is God. Yung ano ang pagkaiba ng pananampalataya mo sa Katoliko at sa ibang paniwala na pinaniniwalaan mo na masabi mo na ligtas kayo. Ako po ay sinilyuhan ng banal na espiritu. Resulta na. Sabi ko, Resulta na yun. yung ginawa ng Holy Spirit ay resulta na yun sa pinampalatayaan mo. Oo. Ang tanong ko kung ano pinaniwalaan mo talaga parang nasiluhan ka. Okay. Ano ba talaga, kuya? Pinaniwalaan ko po na si Jesus po ang aking Panginoon at siya ang aking tagapagligtas. At naniniwala ako na yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ay para yun po sa kasalanan ko. Kung ang naging makasalanan, para yung kasalanan ko po ay mapawalang sala at sa kanya ay ilagay ang I am actually looking for the word that is acceptable sa Panginoon. Ah. Kasi yan din ang paniwala ng Katoliko. So, ang Katoliko, ganun ang sasabihin niya din sa akin. So, ano ang pagkakaiba ngayon? Bakit masabi natin na ligtas tayo? Ako ay sumasampalataya na si Jesus ay namatay dahil sa aking kasalanan, siya ay nilibing at sa ikatlong araw siya ay nilibing. Katoliko din yan na kasilihan. This is not really funny question. Yes, yes. Because Mm. parang hindi natumbok. Something is Yes, happening. yes. I asked this question to a missionary Mm-mm. Thailand na isuportahan namin. Mm-mm. Pinasulat ko sila sa papel para sabi ko, isulat mo kasi this is between life and death. Right. So, sinulat niya, pinaulit ko, 3 Beses. kabises, 2 mag-asawa sila. At may kulang kasi parang ganun din na question. So, Ano ang something that is lacking there? Kasi pag may kulang, hindi yun ang object ng pananampalataya mo. right. At dapat masabi mo yun. Kasi it is from the heart. Right. Ako po ay sumasampalataya. It seems na sabihin ko na lang sa inyo ang Amen, amen. kulang. Mm. No? Nasabi mo ng lahat except it is not sufficient. Mm. Hit the mark. Sufficiency of what he did at the cross. Mm. Hindi yun na very clear sa Yes. paniwala mo. Mm. Na ito ay talagang the only way and sufficiency. Yes. I hope you got that. No? Because there would be other things pa na idagdag ng Katoliko. No? Kasi pwede din madagdagan. Sacraments. Instead na nagsabi Oo. sila na, okay, the cross, Mm. no? Paid was done, the finished work was done for my sins. But there is something lacking, and that is the sufficiency of the cross. Right, right. If you could get that, then perhaps at that time you are saved. Amen. Oh, but kung hindi mo masabi yun, it was also the same thing that you have transferred to all people that you have evangelized. Good. Maybe they are thinking that they're saved, but actually
hindi complete unless you know that na ito ay already sufficient, satisfactory work of Christ. Okay? Yan ang kinaka iba. Kasi ang Katoliko, may dagdag sila. May other things. Sa atin, wala na eh. Sa iyo ay dito. So, once that is clear to you, and God knows your heart, hindi naman ako ang magsasabi kasi hindi ko alam. That's why nagtatanong ako. But kung nabanggit mo yun sa puso mo at alam ng Panginoon yun, na yun ang pinaniwalaan mo, then we have no problem. But it must be very clear sa isang panampalataya na sufficiente ang ginawa. It is enough. Yes. Propitiation ang biblical word doon. Amen, amen. I hope you understand that. Thank you.